Sa likod ng kanyang koneksyon sa showbiz bilang ama ni Sian Dominguez, si Jong Florendo ay mas nakilala bilang isang fitness enthusiast. Ngunit sa kabila ng kanyang maayos na imahe, nasangkot siya sa kontrobersya online matapos muling mag-viral ang kanyang lumang cut hunting post. The Philippine Showbiz List presents. Sino si Jong Florendo? Ama ni Sian Dominguez na nasangkot sa kontrobersyal na cut hunting issue online. A fitness enthusiast and family man. Si Jong Florendo ay mas nakilala sa publiko bilang ama ni Sian Dominguez. Ngunit sa likod ng koneksyong ito sa showbiz, mayroon siyang sariling identity bilang isang bodybuilder at fitness enthusiast na matagal nang aktibo sa larangan ng physical fitness at men's physique competitions. Isa sa kanyang pinakakilalang aktibidad sa fitness scene ay ang kanyang pagsali sa KG Classic Men's Physique Competition noong 2023. Sa kanyang personal na buhay, si Jong ay kasal kay Marlene D. Florendo, isang regular Zumba fitness instructor na nagtuturo ng kanyang klase sa Barangay Dolores Covered Court. Sa kanilang pagsasama, makikita na pareho silang nakatuon sa aktibong pamumuhay. Si Jong sa bodybuilding at si Marlene naman sa dance fitness. Dahil dito, lumaki ang kanilang tahanan na puno ng disiplina sa ehersisyo at physical wellness. Bilang ama ng isang malaking pamilya, si Jong ay may 5 anak na bawat isa ay may kanya-kanyang landas, ngunit karamihan ay may connection pa rin sa fitness at performance world. Ang kanyang anak na si Sian ay kilala bilang TV host sa It's Showtime. Ang isa pang anak na si Chole ay aktibo rin sa showbiz bilang Showtime baby doll. Habang sabay na nagtatrabaho bilang fitness coach sa Anytime Fitness SM City Taytay at sumasali rin sa mga beauty at physique competitions. Ang isa pang anak ni Jong na si Marga ay sumusunod sa yapak niya sa larangan ng physique-based competitions, habang pinapakita rin ang hilig sa Zumba na namana sa ina. Samantala, ang anak na si MJ ay isang deadlifter at strength athlete, na bukod sa sports ay isa ring responsabling asawa at ama sa sarili niyang pamilya. Ang bunso naman niyang anak na lalaki ay si Daniel. Noong 2024, naging sentro ng atensyon si Jong hindi bilang bodybuilder, kundi bilang isang ama na lumaban para sa kapakanan ng kanyang anak. Matatandaan na sa insidenteng kinasangkutan ni Sian, si Jong mismo ang unang naglantad sa publiko tungkol sa umano'y attempted sexual assault sa anak. Sa kanyang mga pahayag sa social media, ibinahagi niya ang seryosong pangyayari upang ipaalam sa publiko ang nangyari at humingi ng atensyon sa isyu ng kaligtasan ni Sian. Sa kabila ng pagiging pribadong pamilya sa maraming aspeto, pinili ni Jong na ilabas ang impormasyon upang maipakita ang bigat ng sitwasyon at upang maprotektahan si Sian mula sa maling akala at haka-haka. From fitness dad to the cat hunting issue that exploded online. Ngunit ang maayos at tahimik na imahe ni Jong ay nabahiran ng kontrobersya nang muling lumutang sa social media ang isang lumang issue, ang tinatawag na cat hunting posts niya. Mula sa pagiging isang simpleng fitness personality sa likod ng kanyang pamilya, napunta siya sa sentro ng isang online debate na umikot sa interpretasyon ng kanyang mga lumang pahayag. Ang muling pag-akyat ng issue ay uminit kasunod ng matinding online backlash matapos ang pagkamatay ng community cat na si Ghost na nagbigay ng panibagong emosyon at galit mula sa animal welfare advocates at netizens. Nagsimula ang issue ng muling mapansin ng netizens ang mga lumang Facebook post ni Jong kung saan makikita ang kanyang mga aso at may mga caption na cat hunting morning, mga pusang sumisira ng upuan ng motor, at late night cat hunting walk. Sa unang tingin, tila ito ay simpleng paglalarawan lamang ng paglalakad kasama ang mga alagang aso. Dumagdag pa rito ang isang shared content ni Jong na may caption na nagsasabing, Dogs live to love and cats live to plot. Kasama nito ang isang infographic na nagpapakita ng a dog's mind at a cat's mind. Bagamat maaaring tingnan ang post bilang isang karaniwang internet meme o stereotype content tungkol sa pagkakaiba ng aso at pusa, naging bahagi ito ng mas malawak na kontrobersya dahil sa naunang cat hunting captions ni Jong. Mabilis itong naging viral at nagbukas ng malawak na diskusyon tungkol sa animal welfare at responsibilidad sa social media. Mas lalo pang uminit ang usapin nang muling balikan ng netizens ang mga lumang comment thread sa mga post. Sa isa sa mga ito, makikita ang biro ni Jong tungkol sa kanyang aso na lakas bumaklas ng laman na lalo pang nagdulot ng pagdududa sa intensyon ng kanyang mga pahayag. Para sa ilan, ang ganitong klase ng salita, kahit biro lamang, ay sensitibo at maaaring magbigay ng maling impresyon.
lalo na kung nakaugnay sa usaping may kinalaman sa hayop. Sa gitna ng lumalaking ingay, naglabas noon ng pahayag si Jong upang linawin ang issue. Humingi siya ng paumanhin sa sinumang na-offend at inamin niyang hindi niya dapat ginamit ang terminong cat hunting dahil maaari itong magdulot ng maling interpretasyon. Ipinaliwanag niya na ang ibig niyang sabihin sa hunting ay hindi literal na panghuhuli, kundi isang uri ng hide and seek o paglalaro ng mga aso at pusa. Iginiit din niya na ang kanyang mga alagang aso ay hindi kailanman nanakit o pumatay ng pusa. At dati raw ay mayroon din silang mga alagang pusa sa kanilang tahanan. Sa parehong pahayag, binanggit din ni Jong ang tungkol sa umano'y mga dummy account na nagpapakalat ng kanyang mga post at sinabi niyang maaari itong magdulot ng paninirang puri. Iginiit niya na wala siyang intensyong magpakalat ng negatibong mensahe. Bago tuluyang lumaki ang diskusyon tungkol sa cat hunting issue ni Jong, nakisali din si Sian. Sa isang online post, siya ang naunang nagsalita sa ngalan ng kanyang ama at ipinaliwanag ang panig ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, naisana ng kanyang ama na sumagot. Ngunit tila may hadlang dahil na-block umano ito ng taong nag-post ng issue. Sinabi ni Sian na humihingi sila ng paumanhin sa sinumang na-offend o nasakta ng issue. Binigyang diin niya na mahalaga sa kanila ang damdamin ng publiko at hindi nila intensyon na baliwalain ang naging reaksyon ng mga netizens. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang ama ay hindi kailanman sinasadya o literal na nananakit ng mga pusa. At ang naging problema ay ang maling pagkakaintindi sa ginamit na terminong cat hunting. Gayunpaman, inamin din niya na naiintindihan nila kung bakit ito ay naging sensitibo sa publiko at kung bakit hindi ito dapat naging biro. Sian speaks out amid her father's resurfaced cat hunting issue. Sa kabila ng naunang paliwanag at pagtatangkang isara ang issue, muling umingay ang cat hunting controversy na kinasasangkutan ni Jong noong nakaraang taon. Ang paglutang muli ng issue ay nagbukas ng panibagong diskusyon online dahilan upang muling magsalita si Sian upang linawin ang panig ng kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag sa Threads noong April 20, 2026, nilinaw ni Sian na ang issue ay matagal nang na-address at naipaliwanag na noon pa. Ayon sa kanya, naglabas na ng opisyal na pahayag ang kanyang ama at humingi na rin ito ng paumanhin sa tinawag niyang bad joke na naging ugat ng kontrobersya. Ipinaliwanag din niya na bagamat muling umingay ang issue online, naniniwala silang naresolba na ito noon pa man sa parehong pribado at pampublikong paraan. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko sa hindi niya kakayahang sagutin isa-isa ang lahat ng komento at tanong, dahil sa dami ng reaksyon kaugnay ng issue. Binigyang diin pa ni Sian na ito na ang kanyang huling pahayag tungkol sa usapin. At umaasa siyang mauunawaan ng publiko ang kanilang panig at ang kanilang desisyon na tapusin na ang issue. Katulad ng inaasahan, lumabas ang iba't ibang reaksyon ng netizens kaugnay ng pahayag ni Sian kung saan ay karamihan sa mga ito ay nagpakita ng hindi pagsang-ayon. Bilang tugon kay Sian, muling nagbahagi ang ilang netizens sa threads ng mga screenshot ng lumang cat hunting post ni Jong. May isa na nagsabi na ang ganitong klase ng joke ay bad taste at tila nagpapakita umano ng mababang pagtingin sa mga pusa. Binigyang diin pa nito na may karapatan ang lahat ng hayop, stray man o may-ari. May isa ring netizen na nagtanong kay Sian kung sigurado ba siyang biro lamang ang lahat at ipinaliwanag na hindi ito layuning mangbuli kundi paghanap ng kasiguraduhan na walang maling ginagawa ang kanyang ama. Bilang tugon, sinabi ni Sian na personal niyang tiniyak na biro lamang ang naturang post ng kanyang ama. Dagdag pa niya, kahit pa magpa-investigate ay confident sila na walang masamang intensyon at sinabi rin niyang nauunawaan nila ang nararamdaman ng mga animal lovers. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang paliwanag, nanatili ang pagdududa ng ilang netizens, lalo na dahil sa mga lumang komento at sa tono ng ilang pahayag na naging bahagi ng issue. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!